So tayo po ay mag-aral ng salita po ng Panginoon. Kung meron pong masakit na karanasan na pwede po nating maranasan bilang tao, yung po tayo ay talikuran ng mga minamahal mo. Mga taong ginawan mo ng kabutihan at halos ibigay mo sa kanila ang sarili mong buhay. Pero mga kapatid, nagawa ka pa rin nilang iwanan. Hindi lang ang talikuran ka, kung hindi yung totally nakalimutan ka o kinalimutan ka na. At yan po exactly ang naranasan po ng atin pong Panginoong Hesus sa ginawa po ng mga taong minahal po niya, mga taong biniyayaan po niya, mga taong iniligtas niya. Na sa huli, iniwanan din po siya, tinalikuran din po siya. At ang pinakamasakit, mga kapatid, yung ipinagkanulo po ang ating Panginoon sa napakaliit lang na halaga. Sa hapon pong ito, ang share ko po sa inyo ay pinamagatan ko pong The Forgotten God. The Forgotten God. Marami pong mga bagay na sadyang dapat nang kalimutan. Lalo na po yung mga nangyari sa atin pong buhay na kung atin itong babalikan ay nagdudulot lang ng sakit sa atin pong kalooban. Ayaw ko na siyang alalahanin. Gusto ko na siya't pinipilit na kalimutan sa aking pong isipan, maging sa aking kalooban. Pero minsan, mga kapatid, yung hindi dapat makalimutan ay siya pong nakakalimutan. Na kahit minsan wala po siyang ginawa para po saktan ang ating pong kalooban o maging sirain po ang ating pong mga buhay. So mga kapatid, huwag po sana na dumating sa buhay po natin na sa dami ng makakalimutan natin, ang Diyos paminsan ay isa doon sa atin pong kinakalimutan. May nagtanong po ng ganito, mga kapatid, paano daw ba pwedeng mapanatili ang isang Kristiyano na hindi na po sila aalis sa tatalikod sa Diyos? May sumagot po ng ganito, kung tama po yung pagkain o yung pangangaral na ibinibigay mo sa kanila, spiritually, hindi na po sila aalis at hindi na po sila tatalikod pa. Tingnan po natin, mga kapatid, kung totoo ito, na hindi na po talaga iiwanan ka ng mga taong ito kapag ka nangangaral ka sa kanila ng tama at totoo. Unang puntos po natin sa kanyang pangangaral. Ang tinutukoy ko po rito, walang iba kundi pong ating Panginoon. Pagdating po sa pangangaral, wala po sigurong hihigit kaysa sa atin pong Panginoong Hesukristo. Amen po ba, mga kapatid? Tingnan po ninyo yung klase ng pangangaral na ginagawa po ng atin pong Panginoon. Nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Pinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Kita po ninyo, hindi lamang po siya nangaral, nagpagaling po siya ng mga may sakit at may mga karamdaman. Meron po bang hihigit sa ating Panginoon kumpara doon po sa ginagawa ng ating pong Diyos? Hindi lang po siya nangangaral, ha? Gumagawa pa po siya ng mga himala doon sa mga taong kailangan po ng himala. Tuloy po natin. Nang masabi ni Jesus ang mga pananalitang ito, ang mga tao'y namangha. Sapagkat nagturo siya na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Namangha sila sa mga narinig nila. Kakaiba ito, sabi po nila, kumpara sa mga eskriba. Dito po ba, mga kapatid, ay naranasan na po ninyo na mangmangha dahil sa napakagandang mensahe na inyo pong narinig? Meron na ba? O yung pong nagandahan lang po kayo siguro, yung na-bless po kayo dahil nga maganda yung narinig ninyo, pero yung pong mamangha dahil po sa mensahe na atin pong napapakinggan, baka hindi pa po ito nangyayari sa bawat isa po sa atin. Now, ano po ang ibig kong sabihin, church?
Hindi po pala dahil may kakaiba kang naririnig at nahuhusayan ka sa mga nagsasalita at manghang-mangha ka sa kanila, sapat na po yun para manatili ka. Namangha po sila sa narinig po nila sa atin pong Diyos, sa mga nakita po nila na ginawa po ng atin pong Panginoon. Pero alam niyo po ba sa huli, kung ano din po ang kanilang ginawa? Mula noon, marami sa kanyang mga alagadang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Mula noon. So namangha sila, mga kapatid. Naranasan po nila yung mga bagay na iyon na ginawa po ng atin pong Panginoon. Ano po ang naging result? So hindi ho basihan dahil po maganda ang ating pong naririnig at amazed na amazed tayo sa ating pong mga napakinggan, ay basihan po ito para po ang isang tao, isang Kristiyano ay manatili doon po sa kanyang kinalalagyan. At hindi po dahil hindi magaling yung mga ngaral, kaya ka po iiwan. Ang totoo, mga kapatid, hindi doon sa pangangaral mo, kung hindi daw sa karakter ito ng tao. Hindi po sila nasisiyahan kahit anuman ang gawin at ibigay. Kay Kristo po ba may hahanapin pa po tayo? Kay Kristo po ba may maipipintas po tayo? May masasabi po ba tayo? Palagay ko po, wala eh. Sapagkat kung mangaral po ang Panginoon, pure eh. Wala hong kompromiso eh. Walang pagkukunwari sa likod nito. Sapagkat kung ano po yung ipinangangaral niya, siya mismo. At kung meron po talagang ako, personally, kung meron po akong gustong pakinggan, hindi po yung sasabihin ng tao. Kahit sabihin pa natin na iyon ay kinukuha niya galing sa salita ng Panginoon. Pero hindi po lahat ng pwede niya pong ipahayag ay masasabi natin yun ay kumpleto. Base lamang po ito sa pagkaunawa niya at kung paano po niya ito iniintindi. Iyon po. Pero kung mismo ang Panginoon ang mangungusap at magsasalita, definitely, wala na po tayo ron dapat pang piliin. Lahat po yun ay pwede po natin talagang panghawakan at tanggapin. Pero tingnan po ninyo naging attitude ng mga taong ito. Iniwanan din po siya. Mga taong pinagaling niya, pinakain niya, tinuruan niya, at sa huli, ipinapapatay po siya, mga kapatid. Iyon po yung unang naging sagot dun sa tanong na kapag ka nangaral ka at magaling ka sa iyong pangangaral, hindi ka nila iiwanan. Pangalawang tanong sa iisa pong pangalawang sagot sa isang tanong, eto po. Kung ibibuild mo ang relasyon sa kanila, hindi sila aalis kasi mahihiya. Kung ibibuild mo daw yung relationship sa kanila, hindi ko po sinasabing wala pong kwenta, mga kapatid, na mapalaking factor na sa isang church. Talagang kapag ka ang naririnig mo ay yung mga aral na talagang very convincing, talagang enlightening, at talagang masasabi natin na nagbibigay po ito ng strength sa atin, ay napakasarap po noon, mga kapatid. Kasi, can you imagine, galing kayo sa inyong mga tahanan, magbibigay kayo ng oras at panahon para lamang pumunta rito at makinig ng salita ng Panginoon, at pagkatapos ninyong marinig ang salita ng Panginoon, hindi na po kayo napagpala, parang wala po kayong natanggap, at umuwi kayo na parang kayo ay nalungkot pa. Parang ipinasa yung pong bigat ng mundo. Na pumasok ka, masiglang-masiglat, masayang-masaya ka, at pagkatapos na narinig mo yung nangaral, umuwi ka na parang bigat na bigat ka. Hindi po ito ang gusto kong, ang ine-expect ko, kung sakali man ako ay katulad po ninyo na nakikinig kung meron man pong nagsasalita. So, mas gusto ko, mga kapatid, personally, na yung napapakinggan ko, hindi lang po ako napagpapala, kundi napalalakas ako sa aking pananampalataya. Amen. Plus factor yun. At hindi ko rin po ninanalify yung pong relationship. Sapagkat napakahalaga, mga kapatid, na ma-establish natin yung relationship natin sa isa't isa. Totoo po yun. Hindi po natin ito mamaliitin. Sapagkat kaya po yung iba ay nagtatagal din sa kanilang pagsasama, kahit na sinasabi natin may mga differences sila, sapagkat ang ikinukonsider po nila ay yung pong relationship nila. Yun ang mahalaga sa kanila. Pero mga kapatid, hindi pa rin guarantee
na yung dahil meron kang na-establish na relasyon sa isang tao, ay hindi pa rin yung dahilan para tumalikod po, hindi ka talikuran at iwanan ito. O tingnan po natin, mga kapatid, sa kanyang relasyon. O pagdating po sa relationship, tingnan po natin kung paano po binibuild ng Panginoon ito. Alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang paglisan sa sanlibutan ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan. At ngayon, ipakikita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod. Undeniable yun. Hindi lamang po niya sinasabi rito, alam din po natin ito, bagamat ang tinutukoy dito ay sila noon. Pero nakita natin kung paano po talaga minahal sila ng ating Panginoon na ngayon ay kiniklaim din natin na ganun din ang ginagawa sa atin. At ipinakita po niya rito kung ano raw yung klase ng kanyang pag-ibig. Paano po ba niya dinemonstrate ito? Tingnan po ninyo. Walang pag-ibig na hihigit sa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Pinakita po niya rito. Sino rito sa atin, mga kapatid? Ako, personally, pwedeng napakaganda ng relationship ko sa iyo. Pero hindi kita pwedeng bigyan ng assurance na kaya kong ibigay yung buhay ko para sa iyo. Amen. Huwag naman po sana kung subukan ng Panginoon, depende siguro sa lalim talaga ng ating ugnayan. Baka pwede kong magawa kung sakali na talagang sobra yung na-establish ko na pagmamahal sa iyo. Hindi ho ba? Pero bibihira po rito na kapag dating na po ang buhay mo, ang itataya mo para sa Kanya, baka hindi na po natin ito magawa at mag-isip-isip ka. Pero dito mga kapatid, alam natin na ang Panginoon, ibinigay niya ang kanyang buhay, bunga po ito ng kanyang pagmamahal. Andiyan pa po ba kayo? O ano po ang sabi rito sa Roma? Tingnan niyo po yan. Who can separate us from the love of God? Sino daw ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Binanggit, ang paghihirap ba? Ang kapighatian, ang pag-uusig, ang gutom, ang kahubaran, ang panganib o tabak? Sapagkat natitiyak kong kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na atin pong Panginoon. Banggitin ninyo, it is the love of Christ, it is the love of God towards us. Hindi po yung pag-ibig natin sa atin pong Panginoon. At ang sinasabi niya rito, ano yung pwedeng makapaghiwalay sa akin sa inyo? Hindi yung mga bagay na binanggit nyo o binanggit dito. Pero alam natin kung ang tatanungin dito ay yung pag-ibig natin sa Panginoon, pwede pong ilan lang doon sa bagay na nabasa natin dito. Pag-uusig ba? Kapighatian ba? Kamatayan ba? Kahirapan ba? Pwede pong isa doon ay pwede nating gamiting dahilan. Kaya po tayo ay pwede na pong tumalikod sa atin pong Panginoon dahil hindi na po natin kaya yung pagsubok na pwedeng ating pinagdadaanan. Pero pagdating po sa pagmamahal sa atin pong Panginoon, hindi po natin ito pwedeng ma-question. Hebrew 2:9, tingnan niyo po. Subalit, alam nating si Jesus, bagamat sandaling panahon, pinababa kay sa mga anghel, ay binigyan ng karangalan at kadakilaan. Dahil sa kanyang pagkamatay, dahil sa pag-ibig ng Diyos, na niloob niya na si Jesus ay mamatay para sa ating lahat. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, niloob niya na mamatay ang kanyang anak para po sa ating lahat. So mahal po niya tayo. Ipinakita po niya ang kanyang pag-ibig, mga kapatid. Ipinadama niya nung ibigay po niya ang kanyang buhay para po sa atin. Romans 5:8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y
makasalanan pa. In that while we were yet sinners, Christ died for us. So malinaw po dito mga kapatid, yung ebidensya na dahil sa pagmamahal niya, hinayaan niyang mamatay again ang kanyang anak. Para lamang po sa atin na makasalanan. Hindi po ba yan masasabi niyong pagmamahal dahil sa relasyon niya sa atin? Sa kabila po noon mga kapatid, iniwanan pa rin siya ng mga taong ito na minahal po niya. Na binigay niya ang buhay niya para sa kanila. Pangatlong sagot sa isang tanong, kapag ipinanalangin mo sila, sure na hindi po sila aalis. Sigurado ka na kapag ipinag-pray mo ang mga taong ito, hindi na po sila aalis? Sure. Sa tingin po ninyo mga kapatid, when it comes to prayer, meron po kayang hihigit kay Jesus pagdating sa pananalangin? Ala po siguro. Tingnan natin. Sa kanyang pananalangin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin sapagkat sila'y sa'yo. Hindi ko idinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masasama. Hindi lamang sila, verse 20, hindi lamang sila ang dinadalangin ko, kundi pati ang mga nananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Kung meron po sa inyo rito nakakakilala at nakakaalam sa buhay po ng ating Panginoon, pagdating po sa panalangin, tingnan po ninyo, kung manalangin ng Diyos, halos magdamag. May pagkakataon, madilim-dilim pa, madaling araw ay lumalabas na po siya at pumupunta siya sa isang lugar para po manalangin. At doon nung nasa Getsemani siya, mga kapatid, nung nananalangin siya, na pumutulo ang pawis sa kanyang katawan, nang sabi roon ay para tila dugo. Dahil po sa kanyang nararamdaman, alam niyo po ba kung ano ang laman ng kanyang panalangin at sino? Wala pong iba, kundi po tayo. Idinadalangin ko sila. Amen. So ngayon, mga kapatid, sino sa ating kumpara sa ating Panginoon na pagdating sa pananalangin na hindi po siya nakakalimot, time to time, wala pong laman ang prayer niya kung hindi po tayo ang atin pong kaligtasan, ang atin pong yung pong pag-iingat sa atin, lahat ng iyon, mga kapatid. Dahil minsan sinabi ko na ito sa inyo. Ang laging laman ng isip ng Panginoon, walang iba kundi tayo. Tatandaan niyo yan. Kaya ko po yang i-prove sa inyo. Nakita ninyo nung umalis na siya sa John 14, aalis ako, iiwanan ko kayo. Paghahanda ko lang kayo ng inyong matitiran. At kapag naipaghanda ko na kayo, babalik ako. Kukunin ko kayo sapagkat kung saan ako naroon, nandun din kayo. Amen? Amen? Lahat ng iniisip ng Panginoon, hindi ko kayo iiwanang nangungulila. Babalik ako. Lahat po ng iniisip ng Diyos, walang iba kundi tayo. Tandaan niyo po yan. Laman ng panalangin niya, araw-araw, tayo. Tanong. Yung isip natin, tanongin ninyo, ano laman? Sino ang madalas na naririto? Sino? So ngayon po, kung bakit ko ipinakikita ito, pagdating po mga kapatid, sa prayer, hindi ho tayo pwedeng ikumpara ito po sa atin pong Panginoon. Mas higit po yung panalangin. Now, kayo na po ang magsalita. Saan po nagkulang ang ating Panginoon? Saan nagkulang? Para po gawin nila yung mga bagay na ito sa atin pong Diyos. Base po dito, nakita ko mga kapatid, kahit ano po ang gawin mo sa kanila, hindi mo sila pwedeng pigilin sa pwede nilang gawin. Nagawa nga nila ito sa Panginoong Hesus, lalong kayang gawin ito ng sino man sa atin. Ang tanong,
Bakit nga ba nila ito nagagawa? Kasi kung ang Panginoon ang tatanungin natin, alam niyo ba nung minsan ay meron kayong ganitong pakiramdam. Talagang masakit na masakit sa loob mo, lalo na't kung nag-effort ka sa lahat naman ng bagay dahil gusto mo nga na maabot ang kahit na sino. Pero pagdating po sa dulo, parang wala pa ring saysay yung effort na ginawa mo. At nasabi mo ganito, hindi ko na alam kung ano pang aking gagawin. Hindi ko na alam. Di ba? Nainisip mo na kung saan. Ipinag-pray ko sila, pero ganun din ang naging attitude nila. In-establish ko yung relasyon ko sa kanila, pero tinalikuran din nila. Inabot ko ang aking palad, ang aking kamay, pero ano ang ginawa nila? At doon nag-iisip ka, ano pa ba ang pwede kong gawin? Sapagkat kung yun po ang bagay na itong pag-uusapan natin, wala pong hihigit sa ating Panginoon sa lahat ng pwede niyang gawin. Actually, ibinigay niya yung pinaka-extreme na. Alin? Yung buhay na niya. Meron pa ba siyang pwedeng ibigay higit sa buhay niya para lamang po ma-at-peace tayo, para lamang po masatisfy niya tayo, para lamang mapatunayan niya po sa bawat isa sa atin, ganon ang pagmamahal ko sa inyo. Hindi kayo sumasakay sa isip ko. Hindi pa rin po na please ang mga tao ito. Kaya ang tanong ko, ano po kaya talaga ang dahilan? Bakit po nila ito nagagawa? Let's give them a benefit of a doubt. At yan po ang gusto kong i-share sa inyo. Hanggang hindi po ito nagaganap sa isang Kristiyano, kahit sinasabi nating malalim na kayo, not unless you experience itong bagay na ito, may tendency, mga kapatid, na gawin din natin yung ginawa nila sa atin pong Panginoon. Ito po, ang gusto kong maranasan po ninyo. Number 1, you must be baptized with the Holy Spirit. At samantalang siya'y kasama pa nila, kanyang tinagubilinan sila, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem, hintayin niyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko sa inyo. Nagbautismo nga sa tubig si Juan, ngunit di na magtatagal at babautismohan kayo ng Espiritu Santo. Nung sinabi ito ng ating Panginoon, nung wala na po siya. Pero nung kasama po nila ang ating Panginoon, lahat po nung binanggit ko sa inyo, silang lahat, tinalikuran po siya. Iniwanan po siya. Mga kapatid, nakita ito ng Panginoon, ano ba ang pwedeng kulang? At ito po, may ipinangako daw ang Ama at ito ibinigay sa kanila. Kaya mahalaga, mga kapatid, na maranasan po ng isang Kristiyano yung baptism of the Holy Spirit. Baptism of the Holy Spirit. Importante po yan. Marami pong mga Kristiyano, settle lang na sila ay ligtas. Settle po sila na nagagawa po nila yung obligasyon po nila sa ating Panginoon as a Christian. Masaya na po sila ron. Wala pong masama doon. Pero ang gusto kong makita ninyo, mga kapatid, ay meron pang mas higit doon kung ano man meron na po tayo. Hindi ko sinasabing masama na masettle kayo, na ligtas kayo. Okay po yun. Nandun yung assurance na talagang kahit ano mangyari, makakasama natin ang ating Panginoon. Pero wag po ninyong aalisin na may available ang Diyos na pwedeng ibigay sa bawat isa sa atin na pwede po nating maranasan. Depende po yan saan? Sa atin pong idinidesire. Alam niyo, napakaraming pagkakataon na kapag ako'y nananalangin sa Panginoon, meron po akong isang bagay na hinihingi sa Kanya. Alam niyo kung ano? Madalas po ito na ibinebeg ko sa Kanya. Ito po, Lord, kahit kaunting tinig lang. Yung marinig ko lang ang boses mo na nangungusap ka at may sinasabi ka, ako na po siguro ang pinakamasayang tao. Yung isang tinig lang, hindi ko sinasabing araw-araw mo kung kausapin, Panginoon. Pero may isang pagkakataon na gusto ko, Lord, na maranasan ko, na marinig ko audibly yung tinig mo na malinaw. At ipagsisigawan ko, mga kapatid, ipagsisigawan ko. Bakit?
sapagkat narinig ko ang tinig ng Diyos. Dinidesire ko po yun. Ngayon kung hindi pa ito nangyayari, pero hindi po ako nawawala ng pag-asa, sapagkat yun po ang desire ng puso ko. Pero alam niyo po, hindi lang pala yun. Kasi pwede mong naririnig ang tinig ng Panginoon, pero not unless maranasan mo yung mga bagay na ito na babanggitin ko, wala rin po itong saysay. Bakit? Maraming nakarinig ng tinig ng Diyos. At the end, ala rin pong nangyari. Amen po. Pag sinabi nating baptism of the Spirit, kasi minsan hindi po natin ito naunawaan. Yung immersion, being submerged. Kumuha po kayo ng isang pitsil na tubig, isang pitsil. Lagyan nyo po ng tubig, yung pitsil. Kumuha po kayo ng isang baso, lagyan nyo rin po ng tubig. Yung baso na may laman ng tubig, ilagay mo doon sa loob ng pitsil na may tubig. Yun po yung baptism of the Holy Spirit. So ano ibig ko sabihin, paano natin ito mararanasan? Kung naranasan po nila yon, kaya rin natin maranasan ngayon. Depende po ito sa dinidesire ng iyong puso. Huwag mo intindihin ang iba. Humingi ka ng espesyal sa Panginoon at sabihin mo, Lord, gusto kong makaranas higit sa nararanasan ko na. Na hindi pwedeng maranasan ng lahat. Sapagkat ang pwede lang makaranas yung depende sa kondisyon nga ng iyong puso kung paano mo siya ninanasan. Baptism, napaka-importante mga kapatid. Yun lang po ba? Hindi po. Pangalawa. Ayan, nagbautismo nga sa tubig si Juan, ngunit nung magtagal, binautismohan kayo sa Espiritu na Santo. Pangalawa kapatid, ito. You must be empowered by the Holy Spirit. Ngunit bibigyan ko kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. We must be empowered by the Holy Spirit. Yan po ang magsusustain sa atin. At kapag ka nasa atin po yan, we are being baptized, empowered by the Holy Spirit, anuman po mga kapatid ang pwedeng dumating sa harapan po natin, anuman pong klase ito, na pagyanig, para po yanigin po tayo, mananatili po tayong matatag sapagkat meron po isang banal na espiritu na nagsusustain ng kapangyarihan para po manatili po tayong nakatayo. Kailangan po natin ito. Nowadays, especially ngayon pong mga kapanahunan natin, sa mga mangyayari, sa hinaharap po natin, kailangan po natin ang kapangyarihan mula sa Santong Espiritu. Bakit po ito ginagawa ng Panginoon? You must be baptized with the Spirit. You must be empowered. Bakit? Sapagkat alam ng Panginoon na hindi nyo magagawa yung bagay na ipagagawa ko sa inyo at yung mga bagay na pwedeng ma-encounter ninyo along the way. So you must be empowered. And then pangatlo, you must be filled with the Holy Spirit. Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang pinagtitipunan nila, silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Buong tapang na nangaral. Yung mga coward noon, yung mga intimidated noon, yung mga talagang parang nandun yung takot, pangamba, pag-aalala, na wala pong lahat nung maranasan po nila yung bagay pong ito. At kapag ito mga kapatid, ang nasa iglesia at nasa bawat isa po sa atin, alam niyo po ba kung anong pwedeng mangyari? Tingnan po ninyo. Kaya naging tiwasay ang iglesia sa buong Judea, Galilea at Samaria. Ito'y tumatag at lumaganap sa tulong ng Espiritu Santo at namuhay na may pagkatakot sa atin pong Panginoon. Naging matiwasay, tumatag ang kanilang pananampalataya, lumaganap ang pagkatakot sa atin pong Diyos. Again, sa tulong pa rin ng Santong Espiritu. Mga kapatid, kung bakit ini-equip tayo ng Panginoon sa karanasang ito, sapagkat alam niya kung wala po ito sa atin, may tendency na makalimutan natin ang Panginoon, may tendency na iwanan po natin ang ating pong Diyos. Amen po ba mga kapatid? Panghawakan po natin. Tingnan niyo po ang bunga pa na pwedeng mangyari.
mayroon namang nilibak at hinagupit, at mayroon ding nabilanggong gapos ng tanikala. Sila'y pinagbabato, nilagari ng pahati, pinatay sa tabak, mga balat ng tupa at kambing ang dinaramit nila. Sila'y mga nagdarahop, aping-api, pinagmamalupitan. Hindi marapat sa kanila ang daigdig. Nagpagala-gala sila sa mga ilang at kabundukan. Nagtago sila sa lungga at mga yungib sa lupa. At dahil sa kanilang pananalig sa Diyos, isang kasaysayang di malilimot kailanman ang kanilang iniwanan. Nakita po ninyo kung ano pinagdaanan ng mga Kristiyanong ito after they were being baptized by the Holy Spirit, being empowered by the Holy Spirit, and filled by the Holy Spirit. Tingnan niyo po yung pinagdaanan po nila. May nilagari sa kanila, pahati, may hinagupit, may nilibak, may pinagbabato, pinatay sa tabak. Sila'y mga nagdaraho, pinagmamalupitan. Kaya nga sabi doon sa 38, hindi marapat sa kanila daigdig. Hindi marapat sa kanila ang daigdig. Parang walang puwang sa inyo ang lugar na ito. Sa mga nararanasan po nila, nagtatago sila. Bakit? They were being persecuted. Lahat ng pagmamalupit, pagmamaltrato na pwedeng gawin sa isang Kristiyano dahil sumunod sila kay Kristo. Pero ang gusto ko makita nyo yung nasa verse 39. At dahil sa kanilang pananalig sa Diyos, isang kasaysayang di malilimot kailanman. Hindi malilimot kailanman ang alin? Yung kanilang iniwanan. Ano iniwanan nila? Na sinasabi sa atin ngayon na mensahe rito. Na kahit ano mangyari, kahit ang buhay mo na nakataya dito, kapag nasa iyo yung bagay ngayon at in-equip ka ng Panginoon, wala ka ng katatakutan para sa sarili mo at maging siya pwedeng gawin ng kahit na sino. At yun doon tayo inihahanda ng Panginoon. Sapagkat kapag kasi, alam nyo mga kapatid, isa sa pwedeng mag-derail sa atin, isa sa pwedeng magbago ng pananampalataya natin ay kapag naunahan po tayo ng takot sa mga bagay na pwedeng gawin ng kahit na sino. Especially if your life is at stake. Kapatid, dyan tayo madaling masusubok. As a matter of fact, hindi ba alam naman ninyo, wala pang dugo na dumadanak sa katawan po ninyo para po sabihin ninyo na sobra na yung sakripisyo na pinagdadaanan nyo dahil sa pagsunod nyo kay Kristo. Wala pang dugo na dumadanak sa katawan po ninyo. Pero gusto kong sabihin sa inyo, si Kristo sa kanyang pagsunod, walang parte ng kanyang katawan na walang umaagos na dugo. Tiniis ba? Natiis ba niyo ni Kristo? Yes. Pero ba? Alam natin, in-equip din ng Panginoong Jesus. He was being baptized. A voice coming from heaven, "This is my Son in whom I am well pleased." Napuspos po siya ron. Dinala siya sa wilderness, puspos ng Espiritu Santo para po humarap. Natutuksoin siya ng dyablo. Lahat po yun napaglabanan niya. Why? Because of what? He was being filled by the Holy Spirit. Actually, the Spirit Himself brought him there. Para po iharap doon sa pagsubok na yun. Di ba minsan kasi nawawala po sa picture. Huwag niyong alisin sa equation ng atin pong ang Santong Espiritu na siya natin ngayong kasama. Na siyang nagsusustain sa atin, na siyang nagbibigay sa atin ng kaunawaan sa mga bagay na dapat po natin gawin. It is the work purely of the Holy Spirit. Kaya mapakahalaga, hindi makalimutan yung kasaysayang ito. At tingnan niyo pa mga kapatid, nakita ko ng trono at mga nakaluklok doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang kaluluwa ng mga pinugutan dahil sa pagpapatotoo tungkol kay Jesus at pahayag ng salita ng Diyos. Nakita ko roon yung mga kaluluwa na pinugutan ng ulo. Bakit po naroon yung mga pinugutan ng ulo? At bakit po nagpapugot sila ng ulo? Kasi kung nagkaroon po ito ng takot mga kapatid, hindi mangyayari na sila mapugutan. At
At nasaan sila? Nandun sa trono ng ating Panginoon. Sinabi doon, yung mga pinugutan. Kita niyo po? Nakahanda na rin silang magpapugot kung kinakailangan. Pero wala po silang naging takot na harapin ang mga bagay na yun. Bakit? Sapagkat yun sinasabi ko nga sa inyo, mahalaga na tayo po ay maihanda ng ating pong Panginoon. Sa Acts 12 verse 2, si Santiago pinugutan, yung kapatid po ni John at naka ni Cristo. Sa Mark 6:27, si John the Baptist pinugutan. Si Peter, na nagdi-deny sa ating Panginoon. Ano sabi niya nung magkasama sila, nakasama pa niya ang Panginoon, na may nagtatangka sa buhay ni Kristo, ano sabi niya? Lord, over my dead body. Hindi nila ikaw pwedeng gawin sa iyo yan. Over my dead body. Yun po ang talagang pinangangatawanan niya. Nung dinakip si Kristo, ano po ang naging attitude ni Peter? Dininay na. Diba? Ayaw niya ma-identify siya ng being one with Jesus. Tinalikuran na po niya, hindi ko siya kilala. Sinumpa pa niya, sinusumpa ko, hindi ko kilala ang taong yan. Pero sinabi niya nung una, over my dead body. Bakit po nabago? Kita niyo bakit? Wala pa po sa kanya yung bagay na binabanggit ko. Pero after this, ano po ang nangyari? Tingnan niyo kung ano kamatayan ni Peter. Hiniling po niya doon sa papatay sa kanya. Crucified. He was also being crucified. Pero hindi po niya sinabi yung tulad nung kay Kristo. Hiniling niya doon sa papatay sa kanya, upside down. Baliktarin niyo po ako. Sapagkat hindi ko kayang tumbasan at parisan yung uri ng kamatayan na ibinigay at ginawa ni Kristo. Bakit po natanggap ni Peter yun na dati idinidinay niya? Yun ang sinasabi ko, kapatid. Hanggang hindi po natin nararanasan yung bagay na ito. Church, listen. I'm about to close. Marami tayong pinangarap sa buhay na hindi naman itinanggi ng Diyos ito. And some of you na-enjoy yun hanggang ngayon. Lalo na't mas nakahigit kayo. Wala siguro kayong pangangailangan na hindi naibigay. Okay? Wala kayong pinangarap kahit papano na hindi ninyo naranasan. Na nagbibigay ito ng somehow joy sa inyo pong puso. Parang ganito lang, mga kapatid. Bumili ka ng bagong sasakyan, sigurado sasaya ka. But that is only in a few weeks, few months. After a month, after 2 months or so, makikita nyo hindi na rin po kayo masaya. Nakapagpagawa ka ng bagong bahay, okay? Ang ganda ng iyong naipatayo. After a few days, a month, or years probably, masaya ka sapagkat na-accomplish mo yung pong purpose mo, na-accomplish mo yung pong dream mo, nangyari po ito, na-fulfill yun. Masaya ka. But after a while, pagkatapos nun, wala na. Name it. Sasaya lang kayo, magiging masaya lang kayo sa sandaling, in a short period of time, pero hindi po forever. Ito po yun, gusto kong maintindihan nyo. Sa lahat ng pinangarap nyo sa buhay nyo, sumagi po ba sa inyo at sinabi ninyo, itong mga bagay na binanggit ko, gusto nyong mangyari sa buhay nyo? Baka wala sa atin masyado. Bakit? Kasi hindi naman po ito ang parang pinaka-aim objective natin na talagang mangyari sa buhay po natin. Mga kapatid, maiksi na lang po ang buhay. Konting panahon na lang ang natitira sa atin. Pero malinaw dito na available po ito na pwede itong ibigay ng Panginoon sa sino man pong merong desire at gumugusto nito. Ikaw, kapatid, ano pa ba pangarap mo? Ano pa ba hinahangad mo sa buhay na ito? Na somehow na ibigay na rin sa iyo. Iyon po ba? Yung mga bagay ba na tinatamasa mo, yun na po ba ang fulfillment na masasabi mong satisfied na ako sa buhay na meron ako at wala na akong hinahangad pa na anumang bagay? Na pwedeng sabihin kong gusto ko pa. Kapatid, there is more. At kapag naranasan po ninyo yung bagay na binabanggit ko sa inyo, doon nyo po pwedeng sabihin, kasi depende ito sa paghahangad po ninyo. Alam niyo po ba kung bakit nangyayari minsan yung pangarap nyo, yung dreams nyo? Kasi determine kayo na talagang gusto nyo na maganap ito sa buhay nyo.
Hindi kayo pumayag hanggang hindi ito nagkakaroon ng katuparan. Amen. At nangyari naman. Bakit? Talagang dinesire mo siya. Dinesire mo siya. Sa tingin nyo, kung yung mga bagay na yun na dinesire nyo, na ipagkaloob sa inyo, ito kayang bagay na ito, hindi ibigay ng Diyos sa inyo. Depende yan sa iyo, kapatid. Ano pa ba? Ano pa ba ang hinahangad mo? Ano pa ba yung gusto mo na ma-experience mo sa buhay mo? Gawin mong kakaiba ang sarili mo sa iba. Na kahit po tayo magharap-harap, ibang karanasan ang binabanggit mo, more than sa karanasan na naranasan nila. Yung kapag ka sinabi mo yung karanasan mo, kakaiba. You are so unique. You are so special. Buti ka pa, kapatid, na-experience mo yun. Buti ka pa, kapatid. Bakit? Kasi yung desire mo, yung pagnanasa mo, sapagkat yun yung bagay na pinipilit mo, Lord. Para pong alam nyo ito, yung si Jacob, natatandaan nyo si Jacob sa Genesis chapter 2 o Exodus, hindi po ako mali. Ito po nangyari. Nakipagbuno po siya sa isang anghel ng Diyos. Nang pagkakasulat doon ay Diyos ang sinabi. Nung mag-uumaga na, ang sabi po nung anghel, bitawan mo na ako, mag-uumaga na. Alam niyo po ba anong sinabi ni Jacob? Hindi kita bibitawan hanggang hindi mo ako binibless. Ano ginawa po nung anghel? Dahil mag-uumaga na, pinalo po yung tadyang ni Jacob. Kaya po, alam niyo po ba? Pilay po si Jacob Pilay po si Jacob. Ganyan po si Jacob. Bakit? Dahil hinampas po yung kanyang pigi para lamang po bitawan siya. Yung pong anghel bitawan. Pero naging ano po siya? Firm. Hindi kita bibitawan hanggang hindi mo ako binibless. Ano po ibig kong sabihin? Kung talagang desire natin ito, at gusto nyong mangyari ito sa buhay nyo, kahit ano po yung sakripisyo na pwede pong daanan ninyo, dahil determined kayo na mangyari yung bagay na ito, nasain po ninyo. More than po sa ibang bagay, ito po ang kailangan natin. Sapagkat wala dun sa mga bagay na binanggit ko ang pwedeng mag-satisfy sa inyo. Wala dun sa mga bagay na binabanggit ko ang pwedeng magtanggol sa inyo o magligtas sa inyo. Ang tangi lang pwedeng mag-preserve sa atin, walang iba, kundi ang Santong Espiritu ng Diyos na ginagawa niya ang lahat ng pwede niyang gawin para lamang po tayo ma-equip at maingatan. So mga kapatid, hilingin po natin ito sa Diyos na maranasan sa tulong ng banal na Espiritu. At kapag ito ang nangyari, mga kapatid, sa isang iglesia, maging sa bawat Kristiyano, hindi po yan aalis. Hindi na po yan tatalikod sa ating pong Diyos. Nakahanda na po ang taong ito na mamatay at kaya na po niya ibigay ang lahat sa kanya pong buhay bilang pagsunod sa ating pong Panginoon Diyos. Church, be baptized, be empowered, and be filled with the Holy Spirit. And one thing na gusto ko pong iwanan sa inyo, higit sa lahat, huwag niyong kalimutan ang Diyos. Kaya po ang title ko, The Forgotten God. Sapagkat kahit anong gawin ng Panginoon sa kanila, pilit po siyang nakakalimutan. Huwag. At para hindi mo siya makalimutan, alam nyo, dahil meron kang malalim na karanasan, na naranasan, na pinayagan po niya na matanggap mo yung karanasan na yun. Yung ikaw ay na-baptize, ikaw ay na-empower, ikaw ay napuspos. Kapatid, iyan ang isang katangian na kapag meron ka bilang isang Kristiyano, higit ka kaysa sa iba. Maraming Kristiyano, eto po, sinasabi lang nila sa kanilang bibig na Kristiyano sila. Pero hindi mo makita ang kapangyarihan nito sa kanilang mga buhay. They have the form of godliness, but they deny the power thereof. Mga kapatid, wag. Kailangan, hindi basta lang Kristiyano ka,
kundi kailangan nakikita ang kapangyarihan ng Diyos na nagaganap at nangyayari sa buhay mo. At kapag ka ikaw ay puspos, kapag ka ikaw ay empowered, kapag ikaw ay baptized, mararamdaman mo ito sa sarili mo. Iba yung manner ng pananalita mo, iba yung manner ng setting ng mind mo, iba yung approach mo sa lahat ng bagay. Lahat mararamdaman mo na hindi mo maisip, hindi naman ako ito. Dati hindi ako ganito. Pero bakit naiiba yata ang approach ko sa buhay? Bakit naiiba yata ang pananaw ko sa lahat ng bagay? Bakit parang hindi ko na makita yung dating ako? Sapagkat hindi na ikaw ang nagro-rule sa sarili mo, kundi ang nagro-rule sa iyo, walang iba, kundi ang Santong Espiritu ng ating Panginoon. Amen? Amen, kapatid? Sige po, palakpakan natin ang Diyos. At kapag nangyayari na po yun sa inyo, pwede nyo na sabihin. Pwede nyo sabihin. Alam nyo kung saan mo ito makikita? Ngayon kasi alam mo kung sino ka. Alam mo ang attitude mo, alam mo ang karakter mo, alam mo ang pagkatao mo. Pero kapag nakita mong unti-unti nang nawawala, hindi ako ito eh. Halimbawa, mayroong pangyayari na nangyari sa buhay mo. Dati iba approach mo eh. Pero parang ngayon, parang naiba yung approach mo. Hindi na tulad ng approach mo noon. Doon masesense mo na, Lord, parang hindi na po ako ito ah. So doon makikita mo, may iba nang kumikilos sa buhay mo. May iba nang nangunguna at nagdadirect ng buhay mo. Hindi na ikaw ang nagkokontrol. Bakit? Sapagkat hindi mo na maramdaman na parang ako na ito. Kasi kung ako ito, yung dating ako, hindi ganyan ang pwede kong gawin sa kanila. Kapatid, walang ibang makakanotice nun, kundi po tayo. Iba na ang salita na lumalabas sa bibig mo. Ibang klase ka ng mag-isip sa lahat ng bagay na nakikita mo na nangyayari sa buhay mo. Lahat ng ito, mararamdaman mo, kakaiba. Hindi mo alam, ikaw pala ay puspos na ng Santong Espiritu. Pero hanggang nakikita mo pa rin yung dating ikaw, may problema pa rin tayo. Bakit? Kasi kailangan unti-unti yung dating ikaw ay mawala na sa buhay mo. I'm no longer live, but Christ liveth in me. You have the mind of Christ. 1 Corinthians 2:16. Having the mind of Christ, paano po ba mag-isip ang ating pong Panginoon? Kung siya ang mag-iisip dun sa bagay na nangyayari sa iyo. Kung nasa iyo ang kaisipan ni Kristo, paano ka approach sa isang sitwasyon na tulad nito? Makikita mo ron. Kapag hindi na ikaw yon, siya na po yun. Amen? At yun ang magandang pwedeng mangyari sa atin bilang isang Kristiyano. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po manalangin sa Diyos. Minsan patas po natin ang ating mga kamay. Kapatid, di masarap ang maghangad ng bagay. Pero kung maghahangad ka man lang, siguruhin mo na yung bagay na hinahangad mo, hindi mawawala na sa'yo. Yung bagay na kapag na-experience mo, hahanapin mo siya dahil yun ang gustong-gusto mo. Sapagkat hindi naranasan ito ng kahit na sino na ibang tao. Gawin mong espesyal ang buhay mo, kapatid. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, kahit yun lang, isa lang doon, yung maranasan ko lang. Na masabi ko sa sarili ko, hindi mo ako binigo doon sa pangarap na inihingi ko at inaasam ko mula sa iyo. Kapatid, pwedeng ikaw yun. Pwedeng isa ka doon sa makaranas nito. Depende yan sa ninanasa ng puso mo. Alam ng Diyos kung ano yung bagay na pinakamahalaga sa iyo. Pero pahalagahan mo naman din yung bagay na ito. Hingin mo sa Diyos, kapatid. Libre naman ito, available ito. Pangarapin mo. Kung hindi man ito pinapangarap ng lahat ng Kristiyano, nawa ikaw man lang, na bago natin ipikit ang ating mga mata, ay masabi mo sa sarili mo, Lord,
Lahat ng available na pwede mo ipagkaloob, isa ako sa nag-benefit nito. Isa ako sa pinayagan mo na maranasan ito. Na kahit po alam kong hindi ito pwedeng maranasan ng lahat po, maging ito'y Kristiyano. Ilagay po ninyo yun sa puso po ninyo. Pwedeng nakuha ninyo ang lahat ng gusto nyo, pangarap ninyo. Pero lahat ng yun, iiwanan ninyo. Pero yung bagay na sinasabi ko sa inyo, pag naranasan ninyo, dun mo marirealize, wala palang kwentang lahat ng bagay. Sapagkat meron palang mas masarap na maranasan. At iyon ay ang kapuspusan ng ating pong Diyos. Ama, salamat. Sapagkat alam namin hindi ka maramot sa lahat ng bagay. Ilagay mo sa puso namin, O Diyos, yung pong desire. At hindi po kami magkulang sa bagay na ito, Panginoon. Kung ito ipinaranas mo sa kanila, pwede mo rin iparanas ito sa amin. At kami ngayon, Panginoon, O God, ay humarap sa iyo as an empty vessel. Lord, fill us, Lord God, with your glory. Fill us, O God, with your power, O God. Tulungan mo kami, Panginoon, na maranasan namin yung bagay na ito. Bago po namin, Panginoon, ipikit man ang amin pong mga mata o kunin mo kami, Panginoon, O God, na isama mo dyan sa iyong kaharian. Tulungan mo ang mga anak mong ito. Huwag po, Panginoon, yung mga bagay lang na pwedeng nalilibang kami for the meantime. Pwedeng nasisihan kami for a short period of time. Pero hindi po namin, Panginoon, ninasa ng gusto kung ano yung pwede naming maranasang kakaiba mula sa inyo. At yun yung pwede naming ipagmalaki kahit po kanino na meron kayong espesyal na ginawa sa buhay namin o sa buhay ng individual na masasabi namin, Lord, salamat, ginawa mong espesyal ako sapagkat ipinaranas mo ito sa akin. Salamat, O Diyos, pagpalain mo mga anak mong ito na may pangarap din po para sa inyo. Kaya po sila nagpupunta rito sapagkat yun din po ang niluluhog nila sa kanilang mga puso. Ganapin mo whatever the desire of their heart, Panginoon. Pagpalain mong hapong ito, O Diyos. At gaya po na sinabi mo, Panginoon, sa awit 9:10, walang lumapit sa iyo na iyong tinanggihan. Walang lumapit sa iyo na iyong binigo. Salamat po. To you be the glory and praise and honor. Ito po aming samot dalangin na may kagalakan sa aming mga puso. At ang lahat ng naghahangad pa ng masigit sa meron sila ay magsabi ng Amen and Amen. God bless you mga kapatid. Pagpalain po kayo ng Panginoon.